Ngayon lang. Nakapag-usap na kami ng abogado mo. Minabuti kong pumunta para pasalamatan ka sa pagkurong sa sinampa mong demanda. Wala kang anumang dapat na ipagpasalamat sa akin. Ginawa ko lang yun para matapos na ito dahil binibigyan lang ako nito ng matinding kahihiyan. Hindi ko na itatanong sa iyo ang dahilan mo. Pwedeng merong nagpayo sa iyo ng tama. O bigla kang bumalik sa katinuan isang araw. Pwede ba dati na akong matinong mag-isip? Iniurong ko ng nakasampang demanda dahil gusto ko na makawala sa lahat ng nag-uugnay sa atin. May nag-uugnay sa atin na hindi mawawala kahit kailan. Ang anak natin. Akin lang siya, seryo. Bakit mo ipinagamit sa kanyang apelido ko kung ganun? Ayokong tanggalin sa kanyang karapatang gamitin ang pangalan mo kahit na kinamumuhian kita. Anak ko si Crosita, Marimar. Kaya may karapatan ako sa custody niya. At gagawin ko naman ang lahat na makakaya ko para mawala sa iyong karapatang yan. Hindi ko isusuko si Crosita. Pero bakit mo ba pinaglalaban ng isang batang wala ka namang pakialam, seryo? Nagkakamali ka. Mahalaga siya sa akin. Lagi ko na siyang iniisip bago ko pa siya nakita. At ngayon, hindi na ako papayag na mahiwalay sa kanya. Mas kailangan ng bata ang ina niya kaysa sa ama niya. Totoo yun. Lalo pag maliit pa ang bata. Pero pag separated ang magulang niya, hindi yun nakakabuti sa kanya. Wala na akong kasalanan doon. Kayo lang na mga Santibanyes. Please, Marimar. Kalimutan mo na nangyari noon. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Ano bang sinasabi mo, seryo? Marimar, alam kong dahilan dyan sa pride mo kaya ayaw mo kong tanggapin Ay, muli. utang na loob. Kahit tanggapin kita, hindi mo na ako kayang paligayahin. Ganyan din ang mangyayari sa inyo ng bobang anak ng gobernador na si Natalia. Pasalamat ka. Dahil kahit alam niya yon, payag pa rin siyang pakasalan ka. Marimar, pwede uli nating simulan ito. Alang-alang man lang sa bata. Sa tingin mo ba nakalimutan ko na ang pagkamatay ng lolo't lola ko na wala namang kinalaman? At basta ko na lang makukuha makipagkasundo sa kaaway ko? Hindi, seryo. May kakamali ka. Pakiusap, Marimar. Huwag mo namang isara ang lahat ng pinto mo. Nakakawala ng pag-asa. Matagal nang sarado ang lahat ng pinto at daanan sa pagitan natin, seryo. At hindi na yun mababago kahit ano pang gawin mo. Hindi na. Pag hindi kita sinundo, wag mo na akong hanapin. Ang sabi ko maghintay muna tayo, Natalia. Hindi ako pwedeng maghintay. Dahil kailangan kitang makausap kaagad. Para magkasundo na tayo. Paano tayo magkakaroon ng agreement ngayon? Magulo pang sitwasyon natin. Wala akong pakialam. Pumunta tayo sa iba, seryo. Ang tagal kitang hinintay na dumating. I'm sorry, Natalia. Kailangan kong samahan si Inocencia. Nasa Valle Encantado siya ngayon. Pakiulit? Si Inocencia del Castillo. Yung ipinakilala ko sa'yo sa ospital. Isinama mo pala dito ang weird na babaeng yon? Hindi siya weird na babae at hindi ko siya isinama. Pinakiusapan siya ni Angelica na kausapin si Papa. I'm sorry, seryo. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang sa kanya. Gumising ka nga, Natalia. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Huwag ka umarte na parang special ka. Maraming mahalaga sa akin. At kung hindi mo matanggap yon, baka kailangan mo na ng psychological help. Nakakainsulto ka na. Pareho kayong dalawa ni Papa. I can't believe na nakikipag-date ka sa pangit na babaeng kagaya niya. Kung gusto mong kumustahin siya, pumunta ka mamaya sa Valle Encantado. Anak din niya ang bata. Kaya may karapatan si Santibanyes. Hindi niya makukuha ang custody ng bata. Mukha siyang tulala at wala siya sa sarili nung lumabas siya sa club. Dapat lang yun. Kasalanan niya. Dahil pumunta siya para alukin ako makipagbalikan pero tinanggihan ko siya. Hindi ba? Mahal mo pa siya? Oo, Brenda. Mahal ko pa si Seryo. Mahal ko siya ng buong puso't kaluluwa. Pero kung kaya ko lang, sinakal ko na siya hanggang sa mamatay siya. Matatahimik na ako kapag nangyari yun. Talaga, Belia? Hindi, Brenda. Hindi si Belia Aldama itong nagsasalita, kundi si Marimar Perez. Isang matapang na babae na ngayon ay mukha ng elegante at edukada. Pero hindi pa rin nawawala ang dating ako na minahal si Seryo noon. Ang matapang na babaeng ibinigay ang lahat-lahat, pati ang buhay niya, para lang sa kalungkutang ito. Talaga bang nagmamadali kayong ibenta ang asyenda? Kailangan kong gawin ito, Sergio. Mag-isip-isip nga kayo. Pero wala na nga ako mapagpipilian pa. Ibebenta ko ang hacienda o katapusan ko na. Papa, makakahanap din tayo ng pera para sa hospital expenses kay Rafael pero hindi sa ganito. Pero di lang yun ang iniisip ko. Pati hinaharap ng anak ko. Para to kay Rafaelito. Hindi ka pa pumapayag. Hindi, Papa. Hindi po sa ganun. Ibig sabihin, handa kang ibenta ang parte mo ng hacienda?
Sige na, Papa. Ayos lang. Hindi naman nakasangla ang parte ko. Salamat, Iyo. Alam mo, sobrang hirap itong gawin para sa akin. Maraming salamat sa pagsasakripisyo mo para sa kapatid mo. Sinusubok niya ang pasensya ko, attorney. Alam ko namang may karapatan din siya, pero hindi sa custody ng anak ko. Gawin niyo ang nararapat niyong gawin. Kahit gaano pa kahirap yan. Basta hindi ako papayag na mapunta ang custody ni Cruzita sa Sergio Santibanez na yan. Kapag nangyari yun, hindi ko na alam kung anong magagawa ko. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa anak ko. Akin lang siya. Natuwa si Papa sa makeover mo. Buti raw ginawa mo yan. Para sa bagong Inocencia del Castillo. Salamat, Sergio. Meron sana akong gustong itanong. Sige, ano ba yan? Mahal mo ba talaga si Natalia Montenegro? Hindi. Mahal ko si Marimar Perez. Tanging si Marimar Perez lang. Ay, hindi ako makapaniwalang nai-insecure ka sa ganong kabaduy at kawalang kwentang babae. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako insecure, no? Niwala sa kalingkingan ko yun. Pero parang napakahalaga niya para kay Sergio na iniwan pa niya ako para lang makipag-date sa kanya. Eh ano, alam mo naman magkababata sila, di ba? Kaya normal lang na lumalabas silang dalawa. Hindi yun tama. Dapat kasama ako sa date nila. Ay, hindi naman siguro sila araw-araw lalabas. Makakasama mo pa rin siya. Magde-date daw sila mamayang gabi. Alam mo ba kung saan? Sa Club Valle Encantado. Bakit kaya ron? Hindi ko rin alam. Mabuti pa, sumama ako sa kanila. Galit siya sa akin. Ayaw na niya ako makita. Ayaw na niya magkaroon kami ng koneksyon. Sa palagay ko, hindi ka na niya mahal. Mahal ka ba ni Natalia? Yun ang sabi niya sa akin. Mahal na rin kita kahit nung mga bata pa tayong dalawa. Kaya mahalaga ka sa akin. Kaya lang sobra akong mahiyain dati. Buti nga bigla akong naisip na magbago na. Mas okay na ako, hindi ba? Hindi lang okay. Sobrang ganda mo na. Hindi ka ba mahihiya habang kasama mo ko? Halimbawa, sa isang lugar. Walang dahilan para mahiya ako. Kung ganun, Sergio, kalimutan mo ng ibang mga babae at pakasalan mo na ako. Marami akong pera, Sergio. Pwede mong gamitin yun sa kahit na anong paraan. Ang kailangan lang, magpakasal tayo kahit na hindi mo ako mahal. Gusto ko lang na makasama ka. Inocencia. Ayaw mo kay Natalia at sa akin. Ang mahal mo lang, si Marimar. Alam ko. Gusto kitang bigyan ng solusyon sa problemang pinagdaraanan mo. Hindi naman siguro magagalit si Marimar dahil hindi niya ako kaaway. Kaya nga, hindi niya ako paghihigantihan. Mag-isip ka, Sergio. May anak kami ni Marimar. Hindi yun problema. Baliwala sa akin na may anak kayo. Ang gusto ko lang, lagi kang nasa tabi ko. At matawag kang asawa ko. Yun lang ang kondisyon ko, Sergio. Wala na akong ibang bagay pa na hihilingin sa'yo. Nag-usap na ba kayo ng anak mo? Oo, senyora. Pumayag naman ba siya? Oo, bayag na siya. Mabuti. Kung ganun kukunin ko ng mga dokumento, ang mga papeles na nagpapatunay na ikaw ang nagmamayari ng asyenda. Dala mo ba mga ito? Hindi. Pero maaari ko nang kunin ko kinakailangan. Sige. Sige. Ihanda mo na. Pagkatapos sabihan mo ako kapag hawak mo na. Kailangan ko rin ng pirma ng iyong anak. O sige. Sinisiguro ko sa'yo, mamayang gabi mismo, may bibigay ko na ang lahat ng kailangan mong dokumento para sa pagbili ninyo ng asyenda. Hi! Halos nakalimutan ko na nagtatrabaho ka para sa akin, Mr. Santibanez, dahil hindi na kita nakikita. Iniiwasan mo ba ako? Hindi, senyora. Hindi po. That's good. Masaya akong makita ka, Renato. Sandali. Pwede ka bang makausap? Walang problema tungkol saan? Uutang ka ba? Hindi, senyora. Gusto ko lang sabihin na malaki ang nawala sa asawa ko dahil sa paghihiganti ninyo. I'm sorry, hindi kita maintindihan, Renato. Ipaliwanag mo nga ang sinasabi mo sa akin. Kailangan mo pa rin na pinag-usapan nating dalawa. Babawiin ko ng titulo ng asyenda dahil ibebento ko na ito. Sinamahan ko si Marimar sa Valle Encantado. Kumusta siya, padre? Mabuti naman.
Ay, nagkaroon siya ng ilang problema kailan lang. Mabuti't naayos din agad. Hindi pa ba siya dadalaw? Hindi pa siguro, Chuy, dahil higit pa sa kailangang pondo ng projects ng simbahan ang ibinigay niya. Oo nga pala. Pagdamutan niyo na itong dalawa. Hindi, Padre. Utang na loob. Itabi niyo na lang yan. Napagkakasya ko naman ang sinisweldo ni Chuy. Isa pa, binibigyan kami ni Perfecta ng pagkain. Ang mahihirap sa San Martin de la Costa ang higit na kailangan ng tulong niyo. Narinig niyo naman ang sinabi niya, Padre. Ibigay niyo na ho yan sa mas nangangailangan. Kung yan ang gusto niyo. Kamusta naman kayong dalawa? Ayos naman, Padre. Nakakaraos naman kami dito. At nasasanay na ako sa buhay namin. Alam niyo, Padre, akala ko babalik si Antonieta sa kanila. Mali pala ako. Pinili niyang di umalis. Dahil sa mahal niya ako. Masaya akong marinig yan. Ang mag-asawa hindi dapat mag-iwanan. Oo nga pala. May isang bagay pala akong nakalimutan. Oo, Padre. Tama ka dyan. Ang kasal namin ni Chuy sa simbahan. Pero paalis na kayo, Padre Pores. Papunta naman ako sa San Martin de la Costa. Hindi na ako makapaghintay na sa wakas ay tuluyan na kayo maikasal. Kaya ang gusto ko, kumuha na kayo ngayon ng dalawang magiging witness ninyo. Pagkatapos ay dumiretso na kayo sa simbahan para sa kasal nyo. Ayos ba yan? Kapag hindi mo ako nabayaran, baka makulong ka. Yun nga mismo ang dahilan kaya gusto ko na ibenta ang hacienda ko. Nang sa ganon, mabayaran ko na ang lahat ng mga utang ko sa iyo at makalaya na ako sa wakas. Masaya naman akong marinig yan. Ang hacienda. Pangarap ko na maging akin ito hanggang sa ako'y mamatay. Ngayon, kailangan ko na itong ibenta. Ay, kasalanan mo yan, Renato. Dahil nahulog ako sa mga patibong mo sa akin. Hindi malaki ang kasalanan mo sa akin. Pero hindi nangangahulog ang hindi mo ako sinaktan. Sila ang talagang masama. Si Angelica at si Sergio. Si Sergio. Baliwala sa kanyang masaktan at madurog ang puso ko. Basta lang masiguro niyang mapapahiya ka. I'm sorry, Renato. Labag sa loob ko na idamay ka sa kanila. Pero hindi naman pwedeng wala akong gawin sa'yo. Kahit kaunti lang ang kasalanan mo, kailangan ka pa rin magbayad. Maaari ka lang umalis.